Going sa ride dito sa Quezon City Hall. Dito mag-umpisa ang ating tour. Inibit natin yung mga taga Quezon City Tourism and Promotions. Hello mga kasenyor, today na andito tayo sa Quezon City Hall and we are joining the tour organized by the Quezon City Tourism and Promotion, and we will be visiting several heritage and historical sites around Quezon City, including the Bonifacio Monument sa Cloverleaf, the Tandansora Monument and Museum, at iba pang heritage attractions na ngayon lang natin mapupuntahan around Quezon City. So tara na! Mag-ikot na tayo sa Quezon City at bisitahin ng nagagandang heritage at historical attractions. Let's go! Going sa ride dito sa Quezon City Hall. Dito mag-umpisa ang ating tour. Inibit natin yung mga taga Quezon City Tourism and Promotions na nag-organize ng tour. Kaya pala to, first time natin dito sa Quezon City Hall. Ikot-ikot muna tayo, maaga pa tayo para sa tour. Hindi palang Rizal Monument dito sa Quezon City. Meron palang park dito inside the City Hall compound. Yan o. At meron mini lake. Pwede mo masyado. At may fountain sa gitna. Yan ang City Hall. Ito tayo. Marami palang nakikita pa dito. Nice park ah. Parang hindi ka nasa syudad. Parang kang nasa isang maganda na may totem pole pa.
natin. Yeah. Okay, so umupo muna tayo sandali kasi ano muna tayo. Then, kasi itong tour po natin to is in celebration of the Heritage Month. Kaya meron kami na itong programang ito. So, yearly na po itong umpisa namin. Start ngayong year na to, tapos yearly na po namin itong umpisahan. Kasi po, marami na rin po tayong mga heritage sites dito sa Quezon City. And then marami na rin po tayong mga museum. Yan po. So, pwede po kayong kumuha ng picture, ng video na pwede nyo po i-post sa Facebook. And then, meron kami pong hashtag QC More to Explore, brand ng Quezon City. Ngayon po, yung branding ng Quezon City po, ang QC More to Explore. More to explore. Joy de la Cruz, and with me is Daryl, Margie, Lex, Joy, Lay, and yung aming intern, si Grace and Chili. Yan. Kami po yung mga kasama ninyo sa pagtutour nyo dito po sa site na pupuntahan natin. Yan. So we are from the Quezon City Tourism Department. Yan, mabuhay and welcome to Quezon City. Mabuhay. So, yung ating itinerary po is from here, Quezon City Hall. And then pupunta po tayo sa Bonifacio Monument. Ano lang tayo na magpapass through lang tayo doon kasi hindi na tayo bababa doon sa monument sa may Cloverleaf po, sa Balintawak. And then after that, pupunta po tayo sa Apolonio Samson. Yan, kasi parang Freedom Trail yung pupuntahan natin, yung dinaanan po ng mga Katipuneros. And then Tandang Sora, Himlayang Pilipino, dun po sa Jacinto family. Yan po. And then dun, susunod po yung Tandang Sora Shrine. Within Tandang Sora Shrine, yung Tandang Sora First Museum po, Women's Museum po. Papasyalan po natin yon. And then, doon na tayo mag-end. Kasi hindi po natin alam yung tapos eh. Then half day tour lang po ito. So, sana yung cruise na ligas, kaso, kasi yung cruise na ligas, yung bus po natin hindi makakapasok. Pero tatry po natin later, ha? Yes, sana. Later yung cruise na ligas na yon. Yan po. So, from here po, nandito tayo ngayon sa one of the historical sites at landmark po dito sa Quezon City, ang Quezon City Hall. Because 1972, Philippines Constitution was signed here. Dito po sa ano. And then this is the first high-rise building ng city government. So ito po, meron po siyang 14 story. So this is the third city hall po ng Quezon City. Ang first city hall ng Quezon City ay nasa Cubao, before sa Cubao, corner EDSA. That is 1947. No, corner EDSA. Siguro, alam po ba kayo taga Quezon City? Yung iba, hindi ako yung sa Caloocan. Yung po, yung sa corner EDSA, corner Aurora Boulevard, corner EDSA. Yung po yun, yung ano yun. Kasi before, ano po yung bakanting lote na ngayon yata is meron ng building. Before bakanting lote, yun po yung pag-aari ng National Bookstore. Yun dati, di ba? Pag-aari ng National Bookstore. Yun, so, then, nalipat siya 1948 sa, dito na po sa may, dito po sa may NEPA Q-Mart. NEPA Q-Mart po sa harapan yan. Yung Ramon Magsaysay High School. Yan po yung pangalawang City Hall. May parke. Yan po. Yan po yung market and NEPA Q-Mart. Then sa harapan po yun yung Ramon Magsaysay High School. Yun po yung pangalawang City Hall. 1948 po. At to 1950s. And then, dito po ngayon, nilipat na ang Quezon City Hall. Nag-start po siya 1946, 1964. Tapos natapos ng January 1, 1972. Yan po, ang nag-design po ng City Hall ay si Architect Roberto Gaite. Tapos po, ang nag-design po ng monument o nag-gano po ng monument ay si Architect Kaido. And of course, yung sa dito po sa Levis si Engineer Roberto, Engineer Bunuan. Engineer Bunuan, yan po.
So, di po ba, sa city government may 3 branches. Ano po ito? Yung 3 branch ng city government. Executive, legislative, at judiciary. So, nandito po sa right side po ninyo ang executive, which is the presiding officer po dyan, walang iba kundi Mayor Joy Belmonte. And then yung dito po sa side nito, dito po sa likod ko is the legislative, kundi ang presiding officer, ang vice mayor ng Quezon City, Ian Soto. And then of course the judiciary, nandun sa likuran din, sa banda doon, is the judiciary, kung ang presiding officer nun ay city prosecutor, mga judges po. So yun yung po. And then ang city hall po ay meron siyang 17 hectares po na pupuntahan sa Quezon City Hall. So pag babisita po kayo sa Quezon City Hall, maglaan po kayo ng isang araw. Yan po. Depende po yun. Kung gusto nyo pa may one-on-one o face-to-face sa mga department, aabot kayo ng 3 days ang City Hall. Yan po. Yan. So, nandito po kayo ngayon sa kinalalagyan nyo ang covered walk ng City Hall. No? Ito po yung covered walk. Yan po yung mga covered walk. Ano po yung mga napapansin nyo? Maliban sa daanan ng tao, ito rin po ay nagkakaroon po dito ng mga events. Pero ano po yung napapansin nyo dito? Maraming puno. Ayan po. Hindi ba dito po sa covered walk, napansin niyo po ba ang poste? Yung mga post, yan yung mga posting yan. Yan po, yung mga posting yan ay symbolize human na naka-sideward. Yan po ha, human na naka-sideward. Yan po, kasi simula po noon, ang Quezon City po ay may unity na at pagkakaisa. Kaya po hanggang ngayon, ay number 1 pa rin ang Quezon City. Okay po. Yan. So, at nang dahil dyan, siyempre sa former president, walang iba, kundi si Manuel Luis Quezon. Yung po yun. Yan po, ang kanyang statue na yan ay kinuha during ng kanyang inaugurasyon ng first president ng Commonwealth. Yan po. So, pupunta po tayo doon. Magpipicture po tayo. Group picture muna tayo doon sa kanya. Halina po kayo. Dito tayo sa monumento ni Quezon. Ito pala ay kinuha during the inauguration, presidential inauguration. You see more to explore at Quezon City Hall. Okay? Quezon City, more 1, 2, 3, go! Quezon City, more to explore. Practice lang yan. First highlight meeting ng city government. Doon po sa namin na saan yung office namin doon po nag-office ngayon. Ano po ba ang MICE? Meetings, Sabihin, meeting, incentive, conference. convention, exhibit. So from there po, Proceeding na tayo sa tour natin. May pabas pa. So, 8:21, we're taking the bus for the Quezon City Heritage Tour. Yung bus ng Quezon City. Bus tayo. Sama sa tour. Ang Quezon City po ay isa sa pinakamalaking lungsod dito po sa 16 cities dito po sa Metro Manila na may lawak na 16,112.58 hectares. And then ito din po ang may pinakamalaking population with 3.5 million population. So, may idea po ba kayo kung ano yung first name ng Quezon City?
time. Dahil ito lang nakikita po. So, once a month, we're doing it in Fort Santiago. So, including the battles. So, kami rin yung nagre-enactment sa Champlain. Ito, papasok tayo sa monumento ni Andres Bonifacio de Sobreta. Hindi ko lang po lang. Wala ko mag-anak po na yun. So, we are now here. Sakay ng balangay ng mga ninuno natin. Next week po yun. Oo nga, saan yun eh? Opo. And then morning, so I'll be in Manila the whole day, every day. Kasi yung exhibit sa original attire of the 19th century. Ah, We will be reenacting. Yung Renacimiento? Opo. And Okay. with Renacimiento also. With Diego. Ito po sa Balintawak. So, itinayo po ito bilang pagkilala po sa mga naging contribution po ni Andres Bonifacio sa pagkamit po ng kalayaan ng Pilipinas. So, contribution lang po kanina sa pinipot po ba ko dyan. So, ang Balintawak po, anong naman po mga Spaniards dito sa Pilipinas. Amazed po sila sa sayaw ng mga Pilipino na tinatawag na Balintawak. So, dahil hindi po so, tinanong po ng mga Spaniard yung mga Pinoy na kung ano po yung kung saan po origin yung sayaw. So, dahil hindi po makaintindi yung mga Pilipino ng wikang Espanyol, yung nasagot po nila is Balintawak. Kaya mula doon, ang tawag na po sa lugar, dito po sa lugar na ito is Balintawak. Nakalaunan po is naging Balintawak. So, ayun na po. So, bukod pa doon, ang Balintawak po, dito po sinagawa ang pagtutulong ng mga katipunero bago po simulan ang revolusyon. At itinatag po yung KKK noong July 7, 1892 sa Nunadjudato Arellano kasama po si Andres Bonifacio. So, ano po, noong July 7, August 19, 1896, August 1896, I'm sorry, may dalawa pong katipunero na nagtatrabaho po sa paggawaan ng newspaper na tinatawag po na Diario de Manila. At ito po sina Apolonio de la Cruz and Teodoro Padilla. So, si Teodoro de la Cruz po is tumaas po yung kanya sahod ng 2 piso. Pero yung kanyang kasama na si Teodoro is hindi po tumaas yung kanyang sahod kaya nagkaroon ng inggit sa sagitan nilang dalawa. At dahil po doon, bago po yung pala, mas lang nagkaroon ng tension sa sagitan nilang dalawa nung pinagbintangan na electric Padilla sa pagkawala ng printer sa ginagamit po sa pag-print ng Kalayaan newspaper. So dahil po doon, nagtungkot po si Teodoro sa kanyang kapatid na sister sa simbahan na si
time natin nakapasok sa Bonifacio Monument sa Balintawak, Lubbock. Next destination natin, Barangay Apolonio Samson. So malala, nakikita natin yung marker dito. Historical marker. Yung botikat na sinasabi ko po kanina na nilagay po dito bilang landmark po ng Barangay Apolonio Samson. Nilagay po ito noong 1917 ni Emilios del Trabajo po, isa ding Katipunero. So, yung panganak po na ito ay simbolo ng pagkakaisa at kabayanihan ng mga Katipunero ay para po makamit ang kalayaan po ng bansa. So, ayan po. So, Barrio Kangkong, Barangay Apolonio Samson. Pasok na tayo sa Himlayang Pilipino para makita yung monumento ni Emilio Jacinto. Kampana ni Emilio Jacinto. Anniversary ni Mama eh. Sa Saturday, balik ako dito. Emilio Jacinto kung saan doon po nakalibing yung labi ni Jacinto. As I said earlier po, si Jacinto po yung naging kalihim at tagapayo po ni Andres Bonifacio. At kalaunan din po nakilala siyang utak ng Katipunan at utak ng Himagsikan. So, bilang pagkilala po kay Emilio Jacinto, itinayo po ang monumento po nila. So, nandito po ngayon mga kamag-anak po ni Emilio Jacinto na si Marmelita po. Sana din ba kayo mag-share about kay Emilio Jacinto po? Hello, good morning po. Actually, Lolo Meling, hinahanap kasi nila yung tatay niya. Kanina nandun tayo sa Balintawak. Sila po yung may-ari ng Balintawak Market, Ganauran and Pilares. So, si Magdano Jacinto. Bakit po Jacinto tsaka Ganauran? Kasi nung panahon po ng Katipunan, nagpalit po kami ng apelido from Jacinto to Ganauran. Ganauran po Jacinto. Kasi po, naghuhulihan. Kaya hindi po siya
na huni nung panahon na Katipunan kasi gumagamit sila ng ibang mga pangalan. Kaya nakakalaya sila. Yung kapal po sa kanyon, yan po si Pantaleon de la Cruz at saka si Jorge Nadorata. Sila pong dalawa ay kambal. Same parents. Pero nagpalit din po ng apelido from de la Cruz to Nadorata. Si Lola Nining po, actually, siya po yung gumawa ng kartilya ng Katipunan. Ito po yung sinusunod natin na konstitusyon noon sa Katipunan na napapaloob dito ang paggalang sa kababaihan, pagkapantay-pantay ng lahat ng tao at lubos na pagdadamayan. Actually, gusto niyo po makita yung pinakakahawig ni Emilio Jacinto. Ito po yung 6th generation na namin to. Carlo po. Ayan po. Carlo. Yan po yung pinakakamukha na sa amin ni Emilio Jacinto. Ayan po. Ayan, si Lola May. Ang Lola Dora po, si Chodoro Jacinto. So kapatid niya si Patricio Galauran Street, kung taga-Caloocan po kayo. Si P. Jacinto, Prudencio Jacinto Street. Sa rin po, sa Caloocan. Mga lolo po namin yan. Kasi kami po ay 7 angkan. Kaya sinasabi ko kanina, yung mga De Jesus na nagpalit ng akad. So si Lola Gloria kamag-anak din po ni Emilio Jacinto. Bustamante, Baelio, kung taga-Caloocan kayo, alam na alam yung Torresco. Yan, Baelio. Tapos yung Jacinto, nagpalit ng Galauran. And then De la Cruz, nagpalit ng Nadorata. Samson. So kanina sinasabi ko si Apolonio Samson is 1901 Municipal President of Caloocan. Tapos Sanchez or Saludes. So yun po yung Bonifacio Monument na pinuntahan natin. Si Emilio Sanchez ang nag-donate ng lahat. Dati may museum na nandun nakapaloob ang Balintawak, bandera ng Balintawak. Okay. Yeah. Sila Ma'am Melissa po naging guest po namin dito ng anniversary po ni Emilio Jacinto. Kumanta po sila. Nagbigay po sila ng kanta. Sample. Sample po. Medyo tula po nila. So this time po, lahat po kami yung mga ina po, professional. musician po sila. Saka member po rin sila ng iba po member ng Philippine Madrigal Theater. Saka ng Historia Bigyan po. At saka ng One Penista. Yan po. Yung ganyan po sila katalent. So ngayon po, group picture po muna tayo. Monument ni Tandang Sora. Ganda ng mga design. Galing ng detalye. Nakikita po natin sa gilid is yan po yung mga Katipunero. Kasi sa edad po na 84, binuksan po ni Tandang Sora yung kanyang tahanan para po sa mga Katipunero. Siya ay nag-aalaga, nagpapakain at naggagamot po sa mga Katipunerong sugatan. So, nang nauli po si Tandang Sora noong August 29, 1896 sa Pasay Technical Colleges, ay kinulong po siya sa Old Bilibid Prison at doon pilit na pinataanan about sa mga Katipunero. So, pero nakapilit po siyang matapat. At dahil doon, pinatapon po siya sa Guam at ikinulong po siya doon sa isang bahay kasama pa yung ibang Pilipino na huli din po ng mga
Guardia Civil. So, after 7 years po, pinayagan na siyang makabalik dito sa Pilipinas. At sa edad po na 107 is pinawian po siya ng buhay sa bahay po ng kanyang anak na si Saturnina Ramos. So, ayan po yung paguri sa kanya ng mga Guardia Civil para tatapos po siya sa guwang kasi hindi nga po siya utaming sa mga Guardia Civil kasi nanatili po siya matapat sa mga katipunero. Nandito na tayo sa dambana ni Tandang Sora. Ito. The Women's Museum tsaka yung kanyang dambana. Dambana po ni Tandang Sora. Okay. Ito yung Women's Museum. By the way, yung 6 bus na relief na po yan is kumakabayan po sa buhay ni Tandang Sora. Mula dalaga era, nung pinasal po siya kay Fulgencio Ramos, at nung pinagpot niya po yung mga katipunan, at nung minalo po siya ng mga Guardia Civil at doon po ay pinatapon po siya sa Guam at nung namatay po siya noong February 1919. So, yun, sculpture na po yan is gawa po ni Tom Imao Jr. Si Imao! Artist po. At yung kanyang tatay na si Tom Imao Sr. po, ay ito yung may gawa ng sari manok. Yes po. And then si Tandang Sora po is napangasawa niya po yung kabesa di barangay ng Caloocan na si Fulgencio Ramos. At iniiyahan po sila ng 6 na anak, 3 lalaki at 3 babae. At yung asawa pala ni Tandang Sora is magsasaka. At nung maaga itong namatay, si Tandang Sora na po yung nag-handle ng kanilang 600 na hectares na lupain. At ang 25 hectares po doon ay may tanim na palay at mga gulay. And by the way, si Tandang Sora po pala is dahil sa maganda 5'8" yung height, is lagi pong makukuha ang Reyna Elena tuwing Santa Cruzan. At doon niya nakilala yung kanyang naging asawa na si Fulgencio Ramos. That would be the Tandang Sora Women's Museum. Pasok tayo. Museum. Landing station. Puno ng tapang at naging inspirasyon po ng mga karamihan mga kababaihan mula po ng unang panahon hanggang po sa kasalukuyan. Bale, dito nakikita po natin sa Tandang Sora po ay may mga kasamang iba't ibang mga kababaihan ang leader po ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil ang museum po nito ay binubuo po ng iba't ibang mga kababaihan na nagbigay po ng ambag po sa pagkakaroon po natin ng kasaysayan po sa ating bansang Pilipinas. Bale, dito po sa baba po, ang museum po kasi meron pong 2 palapag. Dito po sa first floor ay dito po makikita natin ang first gallery at ang second gallery. Tapos nandiyan din po ang
isip at gawa at yung audiovisual po na nagpapakita po ng paano po nabuo ang museum na ito noong 2025. Ayan. Bale, sa una pong section po ng ating tour, dito po tayo sa first section. Natin ay mga iba't ibang libro po na iba't ibang author po na naging dahilan po or naging concept po ng mismo creator ng museum na si Ma'am Sandra Torreos po para mabuo po ang concept po ng museum. Bali yung mga books na ito, dito po niya kinuha lahat ng mga kababayang bayani po ng Pilipinas na nagkaroon po ng ambag po sa pagkakaroon natin ng kalayaan sa Pilipinas. Nandito rin po yung pasasalamat lang kung paano po nabuo yung mga tumulong po para po mabuo itong mismong museum. Ayan. Dito sa isip at gawa, dito naman po makikita natin yung kapag mayroon po yung mga dalang mga kabataan at kung kayo din po ay mahilig pong sumulat at mag-drawing, ay pwede po kayo dito. Kasi meron po kami mga drawing materials, mga wallpaper, kung saan pwede po kayo mag-drawing po dito po pagkatapos po ng tour. At yung mga books naman po natin dito, pwede naman po siyang basahin after po ng tour, kapag gusto nyo po. Ito po ay binuo po ng mga artist po na contemporary po ng Pilipinas. Bale yung mga arts po na nandito po is nilagay po siya para po i-celebrate ang Mother's Day nung May 6, pero yung Mother's Day po talaga is May 11. Pero nilagay po siya dito para po i-celebrate po nung May 6 yung Mother's Day po dito po sa Tandagsora Women's Museum. Bali mamaya po pwede po natin siyang picturean, pero dito po muna tayo sa audiovisual. Bali, dito po sa audiovisual, pwede po tayo bumupo. Dito po natin makikita kung paano po nabuo ang mismong museum po, galing po sa scratch po. First gallery, kung saan makikita po natin ang pagkakaroon po ng bayaning babae sa Pilipinas noong panahon pa po ng pre-colonial society hanggang sa nabuo po yung isang batas na tungkol po sa anti-violence against women noong 2009. Tapos ito naman po ay isang uri ng artwork na tinatawag po nating bulol, which is galing po sa siyang Ifugao. Ang bulol po is pinapaniwalaan po sa Ifugao na isa pong uri na sinasamba po nilang anito na pinaniniwalaan nila na nagbibigay sa kanila ng tulong pagdating sa pagkakaroon ng kasaganaan. Ayan. Sa panahon po ng pre-colonial society. Kasi nung panahon po ng pre-colonial society, wala pa po yung religion natin na Katolisismo sa Pilipinas, ay meron po tayong pinaniniwala ang sarili nating pananampalataya na tinatawag po nating animismo. Mga babaylan naman po yung mga kumakatuan po sa pagiging Diyos ng, sila po yung nagtuturo sa pamamagitan po ng Diyos ng Espiritu at Diyos ng kalikasan. Pero nung pagdating po ng mga Espanyol, is gusto po nilang tanggalin ang pananampalataya ng mga babaylan, which is yung Diyos ng Espiritu at Diyos ng kalikasan, gusto nilang palitan ng Katolisismo. Pero yung mga babaylan po is nanindigan po kasi sila. Kaya, nung time po na yon is sinubukan po nilang i-instinct po yung mga babaylan, pinatay po nila. Kasi nga po natakot sila kasi nung time na nilabanan nilang babaylan is yung mga kasamahan po nila mga Kastila ay bigla nila binabangungot at namamatay. Kaya tinawag po nila ang mga babaylan is spiritual leaders na mga witchcraft. Kaya nung panahon po na yon is dinubos po nila, pero hindi po nila tuloy na ubos kasi hanggang ngayon po naririnig pa rin po tayo mga spiritual healers sa mga liblib na lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya hanggang ngayon po is nandyan pa rin po sila. Yan. Tapos nung inubos po yung nangalap na po yung mga babaylan sa buong Pilipinas, ay wala na pong nagtuturo tungkol po sa pananampalataya nilang animismo. Kaya ang ginawa po ng ilang mga kaanib nila ay nagbuo sila ng sarili nilang religious group na tinatawag po nilang Beateria Constitution, which is isa na pong babae, yung pinaka-founder nila, na si Mother Ignacia del Espiritu Santo. Ayan. Tapos, dito naman po sa baba, makikita natin ito po ay isang Ciudad Mistica, sa bandang Mountain Province naman po siya, na tinatawag po siyang Ciudad Mistica kasi po, doon sa lugar po nila, yung religious group po nila is, babae naman po yung leader, which is tinatawag po nilang Suprema. Ayan. Ito po yung leader nila ng babae. Tapos dito naman po makikita natin yung unang flag ng panahong revolusyon na ginawa po ng asawa ni Andres Bonifacio na si Gregoria de Jesus. Ayan. Tapos yung
isang sulat po ni Andres Bonifacio na tinatawag niyang Gomamela Series, which is isa po siyang anting-anting mythology na ginawa po ni Andres Bonifacio. Tapos nandito din po yung mga orasyones po na ginamit po ng mga katipunan at yung pagbuo po ng first Philippine flag sa Hong Kong na inutos po ni first president po ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo. Ayan po, sa Hong Kong po siya ginawa. Kita natin yung Revolusyong Pilipino, Digmaang Pilipinas, Amerika at panahon po ng Hapon. Dito po sa Revolusyong Revolusyong Pilipino, dito po sa section na to is pinapakita po dito na kasi sa history po kasi lalo-lalo sa mga movies is lagi binibida, mga lalaki lagi ang bida pagdating sa pagkakaroon natin ng kalayaan sa Pilipinas. Pero sa history po talaga, kung sasaliksikin po natin yung history, ay kasama po dyan. Maging yung asawa po ni Andres Bonifacio na si Gregoria de Jesus na lumaban po sa panahon po ng Revolusyong Pilipino. Andun din po si Trinidad Dixon, tinawag po siyang ina ng biyak na bato kasi sinusugod niya po yung mga kulungan, mga Guardia Civil para makakuha ng supply at may magamit po yung mga katipunero. Andyan din po yung pinakamabagsik po sa panahon ng Revolusyong Pilipino na si Marcelo, which is nung mga time po kasi na may nalulusob na silang mga katipunero, may baril na po sila nakukuha eh. Pero nanindigan po siya na gamitin lang yung isang itak. Kaya doon po siya nadali nung nagkaroon po ng enkwentro po sa may bandang Cavite na binaril po siya at na-headshot kasi lagi po kasi siyang nangunguna pagdating sa labanan. Lagi po siyang nasa front. Kaya doon po siya namatay. At si Marina Diso naman po, siya naman po yung kalihim ng katipunan noong panahon po. At siya din po yung nagtatago ng mga impormasyon, yung mga letters po ng katipunan, maging yung mga baril po para po makalusot sa mga checkpoint ng mga Kastila nung panahon po na yon. Tapos nandito naman po si Gabriela Silang, yung asawa po ni Diego Silang, yung isa pong naging katipunero doon po sa bandang Ilocos. Siya naman po yung may hawak ng 2,000 na mga katipunero noong time na yun. Kaso namatay po siya kasi nahuli po siya, tapos natalo po yung wakbo nilang 2,000 at binitay po siya sa bigan. Ayan. Tapos yung panahon digmaang Pilipinas sa Amerika naman po, andito po si Casiana Nacionales, Teresa Magbanua, Agueda Cahabagan at Hilaria del Rosario de Aguinaldo. Si Casiana Nacionales po is malaga po yung pagkakaroon po niya ng kasaysayan sa Pilipinas kasi kung natatandaan niyo po yung Balangiga Massacre, siya po isa po siya sa mga lubaban ng time na yon. Tapos kung natatandaan niyo po yung 3 bell na kinuha ng US, opo, yun po yung nangyari nung time po na to. Kasi nung time po na to, is hindi po matalo-talo ng Amerika yung mga Pilipino doon po sa bandang Balangiga po. Kasi once na, meron po silang strategy, once na tumunog lang po yung kampana, doon na po sila lumulusog. Doon po natalo, yung tinawag po ng Amerika na worst defeat against Filipinos. Kaya nung time na yon, nag-retreat yung mga Americans, tapos pinag-aralan nila yung strategy nila, at pagbalik po nila, sinulog po nila yung buong Balangiga, doon na po natalo yung Balangiga po, na tinatawag ng Balangiga Surprise Attack, nakasama po si Casiana Nacionales po, na namatay doon. Kumbaga, siya lang po yung nag-iisang babae na documented na lumaban po nung panahon po na yon. Ayan. Kaya napapansin natin, di po siya picture, sketch lang po siya kasi wala pong natira po na pagkakakilala niya or picture po na siya po talaga. Yung mga nakakilala sa kanya, nililarawan lang po, tapos ginawa na lang po siya ng sketch. Tapos nandito naman po si Teresa Magbanua, yung pinakamabangis po pagdating naman po sa bandang Kabisayaan. Ayan. Tapos si Agueda Cahabagan, yung pinakaunang general po na babae. At yung unang asawa po ni Emilio Aguinaldo, which is siya din po ay nagsilbing nurse nung panahon po ng digmaang Pilipinas-Amerika, which is namatay din po siya dahil po sa sikat na sakit noon na tuberculosis. Tapos dito naman po yung panahon ng Hapon is ito po yung pinakasikat na tinatawag nating comfort women, na yung pinakauna pong nagladlad ng kanilang karanasan ng panahon na yon is si Lola Maria Rosa Hinson. Tapos yung pagkatapos po niyang banggitin yung mga karanasan niya nung panahon po ng mga nangyari sa kanya nung panahon ng pagiging convert woman niya is mga ilang taon po noon is namatay po siya dahil sa heart attack. Siguro hindi niya po kasi nagustuhan or yung pag-share niya po kasi pinilit po kasi siya ng anak niya para daw po to preserve ang history. Kaso yun po, inatake po siya sa puso pagkatapos ng ilang taon. Tapos dito po, kung mapapansin natin dito sa Philippine map, dito po nagkaroon lahat ng convert women sa Pilipinas. So, ayan, sa Nueva Vizcaya, Manila, Masbate, Tacloban, Leyte, ayan, Cebu, Iloilo, at Agusan del Sur. Pero yung pinakasikat po dito is yung tinatawag nating bahay na pula sa Ildefonso, Bulacan. Ayan.
Tapos, dito naman po is makikita natin sa panahon ng hapon po is meron din po tayong mga kababayang lumaban po na sikat po noon na tinatawag po natin na si Nieves Fernandez. Tinawag din po siyang silent killer kasi sa umaga po, teacher po siya. Sa gabi naman po is nagiging sundalo po siya. Which is tinatambangan niya po yung mga kalabang hapon ng madilim. Which is hinaharap niya po mismo gamit lang po yung kanyang makeshift shotgun at kanyang kahawak niyang itak. Yun lang po yung gamit niya ng mag-isa. Sinusugod niya po yung mga hapon ng time po na yun. Tapos nandito naman po si Remedios Gomez, which is siya po ay isang, bago po siya sumali sa pagiging sundalo, is ano po siya, beauty queen. Ayan. Kaya siya po yung na-record na sa history na bago po sumabak sa gera is hindi po nakakalimutan mag-lipstick. Bago po sumabak sa mismong gera. Kasi nga po, pinaninindigan niya po yung sinasabi nga po ng mga batang dumadalaw dito na siguro po dahil po gusto niya pong die beautiful, yung mamatay na maganda. Opo. Pero yung dahilan ko po kung bakit siya napilitang sumali sa sundalo kasi yung tatay niya po kasi nung time na yun is napagkamalang gerilla po. Tapos pinahirapan, tapos binitid po sa lugar nila. Kaya nung mga kabataan niya, pinangako niya sa sarili niya, panatay niya na paglaki niya is magiging sundalo siya at maghihiganti siya laban sa mga hapon. And welcome po muli sa ating first Women Museum in the Philippines, ang Tandang Sora Women's Museum. And now po, andito na po tayo sa section ng mga working women of Manila in the 19th century. At kanina po natalakay natin na yung meron po tayong mga babaylan at saka meron pong mga kababaihan na lumaban sa panahon ng mga Spaniard, tapos Americans at saka mga Hapon po. Ngayon naman po, meron na po tayong mga women's po pagdating po sa larangan ng cigar factory. Tapos po, meron din po tayong mga nagtitinda at saka mga guro po noong 19th century. At saka sila po is nakaranas po ng verbal abuse, saka physical abuse. At kulang din po yung binabayad po sa kanila sa panahon po nila. At saka that time po nagkaroon po ng pinakamalawak na welga which is nangyari po siya noong 1935. So ito na po yung mga trabaho po ng mga nanay po natin noong 19th century po. Then here naman po sa next section po is section po ito ni Tandang Sora. Nandito po yung mga kagamitan niya po. Kasi po yung museum po natin is dating imbakan po ng kanyang kagamitan na pansaka. So, balik po, sa TV po natin, makikita po natin yung mga descendants po niya from 5th generation to 6th generation. Ayan. So, yung museum po natin po kasi is 4 to 6 months po nag-research si Miss Sandra Torrenos kung ano po yung ilalagay niya po dito. Actually, gusto niya po ilagay lahat ng mga kababaihan pero hindi na po sapat. So, ayun po, na-interview po sila. Then, si Tandang Sora po is meron po siyang store po ng kanyang mga inaani. Dito niya po nilalagay lahat. Tapos po, at since tinulungan niya po yung mga katiponeros, nagluluto din po siya ng tinolang native na manok po. So, hindi pa po uso ang Nor Cubes that time, kaya medyo wala pa pong mga ingredients na yun po yung ginagamit nila para magamot po yung mga katiponeros po. Kanyang height. 5'8" ang height. 5'8" po yung kanyang height. Yes po, pinanganak po siya sa Banlat Road, Pasong Tamo, na ngayon ay partner na po ng Quezon City. So, according po kay House Speaker Sunny Del Monte, siya lamang po yung geographically, siya lamang po yung hero po ng taga Quezon City. Si Tandang Sora. Then, ayun po, kilala po siya bilang Reyna Helena tuwing Santa Cruzan kasi po si Tandang Sora is maganda po siya at saka magaling po siya kumanta. Ayan, nagkaroon po sila ng 6 na anak ni Cabeza de Barangay, Fulgencio Ramos. At the age of 81 po, tinulungan niya po yung mga katiponeros, binuksan niya po yung bahay niya para po sa kanila. At yung anak na po niya yung nag-alaga po sa kanya na si Saturnina. Then, at the age of 107 po, namatay po si Tandang Sora po, February 19, 1990. Meron po tayo dito cactus heart, gawa din po ni Julie Lutz, isang sikat po na sculptor. Then, pasok po tayo.
And so here naman po is yung mga kababaihan ng Malolos. So sila po yung mga kababaihan na pinaglaban po yung karapatan nila para magkaroon ng panggabing eskwela po. Kasi po that time, limitado lamang po yung pwedeng piliin na kurso ng mga kababaihan po noon. At ito po yung kanilang mga pangalan. At si Mercedes Trauson po yung parang pinakapinguno po nila. And si Dr. Jose Rizal naman po, nagsulat po siya ng letter para po to the young women of Malolos. Then here naman po sa baba is si former President Manuel Luis Quezon. Pinipirman niya po yung batas para po makaboto po yung mga kababaihan. At saka si Josefa Escoda po, ang founder po ng Girl Scout of the Philippines. Tapos po, andito din po siya sa 1,000 peso bill. Pero po, hindi po natin pwedeng kunin. Dito lang po yung Paggastos. Then of course po, andito po si Concepcion Felix Roque, ang first women na nag-organize po ng Asociacion Feminista Filipina noong 1905 po. Kasama niya po diyan si Trinidad Rizal, ang ikasampung kapatid po ni Dr. Jose Rizal, co-founder niya po. At saka si Pura Villanueva Calao. So siya po yung sa Asociacion Feminista sa Ilongga naman po. Ito. Tapos po, yung nag-effort din po siya para po maipasa po yung batas po na pwede na makaboto yung mga kababaihan. At andito din po yung asawa po ni former President na si Aurora Aragon Quezon, ang chairperson po ng Red Cross. Ayan po. And of course po yung Gota de Leche po, it's a non-profit organization po na tumutulong po sa mga bata po. Ito po is mga triplets sina Merry Christmas. Kasi po, pinanganak po sila Christmas Day, kaya Merry Christmas po yung pangalan po nila. Bontok. So, ang kwento po dyan is, meron pong minahan po sa kanila at ang ginawa niya po is, umakyat po siya kasama po yung mga kababaihan para patigilin po yung minahan at hinubad po yung blusa nila at sinigaw yung saktan ang sinapupulang pinagpunan nila para po mapaalis po yung mga nagmimina. At saka po si Bay Hadja Fatima Blanc, isa po siyang public servant at saka teacher po. Nag-aral din po siya sa Harvard University. So, dahil naman po sa kanya, naitatag po yung University of Southern Mindanao. Siya po yung founder. At saka po si Princess Tarhata Lucman, ang unang babaeng gobernador po ng Lanao del Sur. Sinusulong niya naman po yung kapayapaan sa pagitan ng mga Muslim at saka Christian. Meron po tayong Akibaka at ang founder po nito is si Miss Lorena Barros. Isa po siyang young women na nag-organisa po nito ng Akibaka. At noong 1970 po, siya po ay na-ambush. Tapos po namatay po siya. Ayun po. Then here naman po, meron po tayong Kabapa. And yung iba po is Pilipina Kadayaan at saka Gabriela. Dito po meron pong beauty queen si Mayta Gomez. Isa din po siyang aktivista at saka feminista. Member po ng Gabriela. Tapos po, sila po yung wag matakot. Makibaka wag matakot. Ang first Filipino lady physician. At saka si Fidel Mundo po, Dr. Fidel Mundo. Ang nag-invento po ng incubator. And also po si Maria Orosa. Siya po yung nag-invento ng banana ketchup at saka Orosa Palayok po. So, isa po siyang food technologist. At ang nangyari, andun po siya sa kanyang laboratory. Pinumba po ng mga Hapon yung laboratory niya. Kaya doon po siya namatay. Tapos, of course po, kilala po natin si Lydia. Heidelin Diaz. Ito po si Lydia de Vega. So, siya po yung nagkamit ng gintong medalya sa weightlifting po. Tapos po si Lydia de Vega ang pinakamabilis na babae sa buong Asia noong 1980 po. Ayan. So, Field of Arts. Ito po si Leona Florentino, ang ina ng panitikang likha ng mga babaeng Pilipino. So, meron po siyang ginawa po dito na kanta. Meron po siyang iba't ibang version. May Ilocano, English, at saka Tagalog po. Meron po bang Ilocano sa inyo? Ayan. Siguro, sir, naiintindihan mo yung mga sinasabi niya dito. So, hindi po kasi matukoy kung kanino niya dinededicate yung kanta niya, kung sa
sa lover niya po or sa bansa or kahit kanino po. Pero maganda po actually yung meaning po ng kanta po na ito. Tapos po, meron din po tayo dito sa women weavers and tattoo artists. Tapos po, meron po tayong pinalak textile, yung tabi, women cotton weave sa mga taga-Ifugao. Tapos Yakan Textile at saka si Pelagio Mendoza po ang unang babaeng sculptor po. Then sa visual artist naman po, meron po tayo si Ana Fer, gawa po nila yung iba dito. Si Pasita Abad, si Brenda Fajardo, si Imelda Endaya, at saka si Nena Sakil. Dating naman po sa larangan ng government, business law, tsaka arts, sports, yun po. Andito po si Corazon Aquino, siya po yung first female president po natin. At saka sa law naman po si Becca San Andres, ang unang babaeng top notcher pagdating sa bar exam. Tapos po, dito din po si Betty Go Belmonte, ang first Filipino women newspaper publisher po natin. Ito po is gawa po ng mga student ni Miss Sandra Torrejos sa Lumban, Laguna. Inspired po siya sa nangyari noong 2005 na malawakang protesta din po para itas yung pasahod sa mga kababaihan. Bale, 18,000 yung sumali po dito na mga lumaban po. Mamela ni Paso. Paan po ng mga katipunero. At dito rin po sinagawa yung pagpupulong ng mga katipunero sa paghahanda po ng pag-atake nila sa Maynila noong August 29, 1896. So katatapusan natin ang tour na in-organize ng Quezon City Tourism and Promotion. Napakaganda ng tour because we're able to visit several historical and heritage sites. And I'm very happy na ginagawa ito ng Quezon City. Ngayon, pupunta naman natin ang Quezon Memorial Chicken. Tayo na elevator. Pupunta sa kabila. Dito pala. Sa kabila pala. So, gagawin tayo ng papuntang Quezon City. Okay. Underpass Paradiso. Underpass Paradiso. Bigyang daan ng kalikasan. Very nice, ha? Yan, nakita tayo dito. Tayo galing sa kabila. Ngayon, nandito na tayo. Plastic, oh. Nandito pa rin mga establishments. Oichi, tropical natin ito. Bacolod Chicken. Ito yung QC Circle at ang shrine ni Quezon.
museo ni Manuel Quezon. Sana bukas. Hello mga kasenyor, andito na tayo sa Quezon City Memorial Circle. And then, katatapos lang natin na mag-ikot around Quezon City. It's a very educational and informative day dahil we joined the Quezon City Tourism and Promotions group to tour us around the historical and heritage sites around Quezon City. So, every once in a while, ginagawa nila to, and we were very lucky na nag-participate tayo ngayon. First, dumating tayo na maaga sa Quezon City whole area, and then first time natin makapasok dito at nakita natin pala, napakalawak pa lang to, mga 17 hectares daw, at then nakita natin ang napakagandang City Hall nila, isa sa pinakamataas na City Hall, at saka the building dito sa Quezon City na tinayata early 1960s. Nakita din natin napakagandang mural sa may harap. Nakapagikat din tayo at nakita natin yung park at lagoon sa loob ng City Hall compound. Nakita din natin ng mga monumento ni Jose Rizal at saka siyempre ni Manuel Luis Quezon. After that, nag-sign in na tayo sa tour na ino-organize. Kinuwento lang kung paano nag-umpisa ang Quezon City at iba pang background about Quezon City. So, ang first stop natin, actually, dinala tayo Bonifacio Monument sa may Balintawak, sa may Cloverleaf. Ito yung nadadaan natin lagi kapag kayo yung manggagaling sa NLEX, dito umiikot sa Cloverleaf. At first time natin makapasok sa loob ng shrine mismo. Napaka-historical lang ng Balintawak during the Katipunan. At nakita natin ang napakagandang monumento ni Andres Bonifacio. After that, pumunta naman tayo sa shrine ni Sanson, isa rin sa mahalagang participant sa Katipunan. Pagkatapos noon, pumunta tayo sa Himlayang Pilipino at pinuntahan natin ang shrine ni Emilio Jacinto, ang tinatawag na utak, brain ng Katipunan. So, napakaganda ng we're very happy na may kasama tayo mga great-great-grandchildren ni Emilio Jacinto at Andres Bonifacio. At kinuwento ang nangyari kay Emilio Jacinto during the Katipunan.
pumunta din tayo sa unang pinagdibingan ni Melchor Aquino o Tandang Sora sa Himlayang Pilipino din. Pagkatapos naman noon, pumunta na tayo sa talagang bagong bantayog ni Melchor Aquino at ang Tandang Sora Women's Museum na napakaganda na reading natin ng kwento ng buhay ni Tandang Sora, at sa loob ng museum nakita natin ang mga exhibit about women, Filipino women na tumutulong sa pakikipaglaban for our independence. Pinakahuli ay tumaan tayo sa may Cruz na Ligas, sabihin sa mga pinuntahan ng mga Katipuneros. At pagkatapos nun, bumalik na tayo doon sa Quezon City Hall. At ako naman is pinuntahan ko yung underpass, yung bago pala, napakaganda pa lang to, connecting City Hall at saka yung Quezon Memorial Circle. And then finally, pumunta tayo dito sa shrine ni Manuel Luis Quezon. At finally, napasok din natin ang kanyang museum at nakita natin ang kanilang ang tomb ni Manuel Luis Quezon. So, itong araw na to, marami nating natutunan, maraming kwento tungkol sa kabayanihan ng mga Pilipino mula kay Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Tandang Sora, at kay Manuel Luis Quezon, ang ating mga bayani na talagang nakipaglaban para makamit natin ang ating independence. I'm very happy na this type of tour is being ino-organize ng Quezon City Tourism at Promotions dahil napapatunayan na talagang mga ginawang ito na kung paano natin dapat mahalin ang ating bayan. With that, maraming salamat pagsama sa atin sa araw na ito. Pablo Walyo Ken, until the next vlog. See you soon.